Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Narito ang mga balitang binantayan ng 6 Patrol. Ako po si Chris Sangi, kasama si Kasandigan, Robin Santiago. Para sa balitang international, unang natuklasan sa kalawakan ng 13 atomong molekula na may sulfur. 2 kaso ng bihirang virus iniulat sa silangang India. Sa balitang nasyonal, ASEAN Tourism Forum 2026, ipinagdiwang sa Cebu. Mahigit 38,000 barangay sumusunod sa full disclosure policy. Philippine Coast Guard nagbantay sa Baho de Masinloc. Sa balitang probinsya sa lalawigan ng Cavite, Imus nagsagawa ng misting at fogging orientation. Carmona nagsagawa ng public hearing sa mga panukalang ordinansa. Gentrisenyo, mas malawak na access sa murang gamot at serbisyong medikal. Inauguration ng Jose Rizal Monument sa 13 Martires, matagumpay na isinagawa. BFP Dasmariñas City Chief bumisita sa BFP Cavite Provincial Office. Sa lalawigan ng Rizal, door-to-door program sa Angono, hatid ang libreng serbisyong medikal. 21 magsasakang Teresanyo tumanggap ng indemnity check mula sa PCIC. Sa lalawigan ng Quezon Province, pinarangalan ng Plaque of Recognition. 68 Lucena farmers tumanggap ng kabayaran mula sa PCIC. Red Cross nagkaloob ng shelter assistance sa 150 benepisyaryo sa Jumalig. Mayor Orfanel nakibahagi sa tulay sa progreso ng 2026 para sa mas mahusay na serbisyo. Sa lalawigan ng Batangas tumanggap ng bagong ambulansya at patient transport vehicles. San Jose, mas mataas ang compliance sa ease of doing business. Mayor Vilena ng Taysan, Batangas nakipag-ugnayan kay DILG Secretary Remulla. Sa lalawigan ng Laguna, Mayor Ros Rizal, type school building, formal lang binuksan. 911 Unified Emergency Hotline, inilunsad sa buong lalawigan ng Laguna. Kalamba, nagdiwang ng kick-off ng Bible Week. Libreng cataract screening at operation, isinagawa sa Binyang City Hospital. Senate Foods at Jollibee Group, nag-switch sa 99% geothermal energy. Santa Rosa City, pinarangalan ng PNP sa PNP Day 2026. Kabuhayan ni Rizal, hatid ng pag-asa sa 5,000 Kalambenyo. Mga computer unit, ipinakaloob sa San Pedro Central Elementary School. San Pedro City, pinarangalan sa kahusayan sa disaster preparedness at pangangalaga sa kalikasan. Libreng ultrasound para sa lahat ng residente sa bayan ng Liliw. Bagong barangay hall ng Malinta, Los Baños, formal na binuksan. Bagong multipurpose building sa barangay Banilad, nagkarlan, binuksan na rin. Tinig ng Kalambenyo ng ibabaw sa pandaigdigang entablado. At para sa mga detalye ng mga balita sa balitang internasyonal, unang natuklasan sa kalawakan ang 13 atomong molekula na may sulfur. Natuklasan ng mga siyentipiko sa interstellar space ang 13 atomong molekula na may sulfur na mahalaga sa pagbuo ng mga sangkap ng buhay. Ang molekulang ito ay nakita sa ulap ng gas malapit sa gitna ng Milky Way. Nasa halos 27,000 light years ang layo mula sa Earth. Ito ang pinakamalaking sulfur-containing molecule na natuklasan sa kalawakan at nagbibigay ng liwanag na kung paano nagsimula ang komplikadong kemika ng buhay bago pa man nabuo ang ating solar system. Ang sulfur ay critical sa amino acids, protina at enzymes, kaya't ang pagtuklas na ito ay mahalaga sa pag-unawa
kung paano nabuo ang mga batayang kemikal sa universo. Ang World Health Organization naman ay nag-ulat na may 2 kumpirmadong kaso ng bihirang virus sa silangang estado ng West Bengal sa India. Ang virus na ito ay tinawag na Nipah virus na isang nakakatakot at nakababantang sakit na galing sa hayop at maaaring makahawa sa tao. Ang 2 tao na nahawahan ay mga healthcare workers na nagtatrabaho sa parehong pribadong ospital sa Barasat North 24 Parganas District. Pareho silang nagkaroon ng sintomas mula sa huling linggo ng Disyembre at na-ospital noong unang linggo ng Enero hanggang sa huling balita. Ang isa ay nagpapabutil-butil, ngunit ang isa naman ay nasa critical. Mahigit 170 na tao ang nauugnay sa mga pasyente ay na-trace at nasubaybayan na. Ngunit lahat sila ay negatibo sa virus at walang sintomas hanggang ngayon. Wala ring naiulat na karagdagang kaso bukod sa 2 ito. Ang Nipah virus ay isang napakadelikadong sakit na maaaring magmula sa mga hayop tulad ng fruit bat o paniki at maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng direktang kontak o kontaminadong pagkain. May mataas itong fatality rate at walang bakuna o tiyak na lunas sa kasalukuyan. Kaya ang mga pasyenteng nahawahan ay binibigyan lamang ng suportang panggamot. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal at pandaigdigang health officials ang sitwasyon habang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagkontrol at pag-iwas sa impeksyon sa lugar. Sa balitang nasyonal, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang pagiging host ng ASEAN Tourism Forum 2026 na ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pinangunahan ng forum ni Tourism Secretary Cristina Prasco kasama ang First Lady Luis Araneta Marcos na nagbibigay diin sa kahalagahan ng turismo bilang tunay para sa pagkakaisa at kaunlaran sa rehiyon. Sa ilalim ng temang Tourism Brings ASEAN Closer, tinalakay sa forum ang mga hakbang upang lumikha ng mas maraming oportunidad, palakasin ang kabuhayan ng mga lokal at itiguyod ang pagkakaisa sa ASEAN. Binigyan diin ang pangangailangan na magkaroon ng inclusive, sustainable at people-centered na turismo na makikinabang hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kultura at pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon sa Secretary Prasco, ang naturang pagtitipon ay naglalayong pagtibayin ang ugnayan ng bansa sa ASEAN sa pamamagitan ng turismo at hikayatin ang mas aktibong kooperasyon sa pag-unlad ng industriya. Samantala, binigyang pugay ni First Lady Araneta Marcos ang papel ng turismo sa pagpapalaganap ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa rehiyon. Ang ASEAN Tourism Forum ay inaasahang magiging plataforma para sa mga talakayan at kolaborasyon sa larangan ng turismo, kabilang ang mga oportunidad sa negosyo, pagsasanay sa kasanayan at pagpapalakas sa mga lokal na industriya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas lalapit ang bansa sa ASEAN at mas mapapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan sa buong rehiyon. Iniulat naman ng Department of Interior and Local Government na 97.7 o 38,523 barangays sa buong bansa ang sumusunod sa Barangay Full Disclosure Policy, ang pinakamataas na antas ng compliance sa kasaysayan. Inaatasan ng BFDP ang mga barangay na magpaskil ng quarterly financial reports, kabilang ang budget, kita at gastusin, at procurement records bilang pundasyon ng transparency at pananagutan sa pamahalaang lokal. Ganap din compliance sa full disclosure policy ang 79 na lalawigan, 142 lungsod at 1,408 munisipalidad. Ayon kay DILG National Barangay Operation Office Director Dennis D. Villaseñor, tugon ito sa panawagan ng publiko para sa accountability at epektibong pamamahala. Kasabay nito, pinalakas ng DILG ang digitalization tulad ng automated business at building permit processes at e-payment system na ginagamit sa mahigit 1,000 barangay. Nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng 3 barko at mga sasakyang panghipapawid upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino na nangingisda malapit sa Baho de Masinloc. Layunin ng operasyon na magbigay ng seguridad, suporta sa lohistika at ipakita ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, kabahagi ng misyon ng kanilang operasyon sa programa ng pamahalaan Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda na naglalayong proteksyonan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasabay nito, tiniyak ng PCG ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa harap ng presensya ng mga barkong Chino sa lugar. Iginiit ng PCG na patuloy nilang palalakasin
ang proteksyon sa kabuhayan ng mga mangingisda at igigiit ang karapatan ng Pilipinas ayon sa pandaigdigang batas. At yan ang balitang nasyonal at balitang internasyonal. Sa aking pagbabalik, hahatiran tayo ng balita ng probinsya, ihahatid ni Kasandigan Robin Santiago. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. At nagbabalik ang Sais Patrol. Kasandigan Chris, narito ang mga detalye ng balita para sa lalawigan ng Cavite. Imus Cavite, nagsagawa ng misting at fogging operation. Tinagawa ng City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU ang misting at fogging orientation para sa bawat barangay cluster na nilalaluhan ng opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang barangay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra sa mga sakit na dala ng lamok. Sa naturang aktibidad, tinalakay ang mga pamantayan at pinakabagong pamamaraan sa wastong pagsasagawa ng misting at fogging upang mapalakas ang kakayahan ng mga barangay sa pagkontrol at pag-iwas sa dengue at iba pang mosquito-borne diseases. Isinagawa ang oryentasyon per cluster upang masiguro ang masinsinang talakayan, maayos na koordinasyon at mas epektibong pagtutok sa pangangailangan ng bawat grupo ng barangay. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatibo, patuloy na pinapaigting ng CESU ang pagkikipagtulungan sa mga barangay upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Nagsagawa ng public hearing ang pamahalaang lungsod ng Carmona sa pamamagitan ng Office of Sangguniang Panglungsod, kaugnay ng ilang mahalagang panukalang batas na layong mapabuti ang kaayusan at serbisyo sa lungsod. Tinalakay sa pagdinig ang mga sumusunod na panukalang ordinansa, ang Proposed Carmona Activity Center Ordinance, Proposed Library Rules and Charges, Anti-Gambling Ordinance, at ang Proposed Amendment on Penalty Schedule ng Anti-Littering Ordinance. Dinaluhan ng aktibidad ng mga aktibong mamamayan ng Carmona na nakikiisa at nakilahok sa talakayan, kung saan malaya nilang naipahayag ang kanilang mga pananaw, mungkahi at opinyon hinggil sa panukalang ordinansa. Sa pamamagitan ng ganitong mga pampublikong pandinig, patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod at ng sangguniang panglungsod ang partisipasyon ng mamamayan sa proseso ng paggawa ng mga batas bilang bahagi ng transparent at makataong pamamahala. Samantala sa General Trias, pinapalakas ng lokal na pamahalaan ng General Trias ang serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng partnership sa AC Health at Generica. Layunin nitong mapalawak ang access sa murang gamot sa mga super health centers sa ilalim ng PhilHealth Yakap program. Kasama rin sa plano ang pagpapalawak ng mga serbisyong medikal, kabilang ang chemotherapy at dialysis, upang masiguro na ang bawat General Triseño ay may access sa abordableng critical medical services. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang kolaborasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap na mapabuti ang kalusugan at kalidad ng buhay ng komunidad, lalo na sa nangangailangan ng agarang medikal na tulong na regular na pangangalaga. Matagumpay na isinagawa ang inaugurasyon ng Jose Rizal Monument sa bagong 13 People's Park na dinaluhan ng mga lokal na opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Nakasama sa aktibidad si Vice Mayor Bobby Montehermoso, ang mga kasapi ng 12 sangguniang panglungsod at ang mga punong barangay sa pamumuno ng Liga ng mga Barangay President, Abet Montehermoso. Dumalo rin ang mga department heads of division heads ng pamahalaang lungsod, pati na rin ang mga kinatawan mula sa ilang local government agencies at non-government organizations. Lubos ang pasasalamat ng mga panauhin, partikular kay Mr. Joseph Alec D. Heradilla ng National Historical Commission of the Philippines at kay Provincial Tourism Officer Ms. Elina Imelda Rosel S. Sangalang sa kanilang mahalagang mensahe at pakikibahagi sa okasyon. Ayon sa mga tagapag-ordinansa,
Ang inaugurasyon ay paalala ng pagpapahalaga sa kasaysayan at sama-samang paglinang ng diwang makabayan sa lungsod. Patuloy ang door-to-door program ng pamahalaang bayan ng Angono sa pangunguna ng Municipal Health Office na naglalayong mailapit ang libreng serbisyong medikal sa mga tahanan ng mga kababayang may limitasyon sa paggalaw, mapapatag man o kabundukan. Layunin ng programa na masiguro na ang mga pasyenteng hindi makalabas ng kanilang tahanan ay patuloy na makakatanggap ng dekalidad at maagap na serbisyong medikal nang hindi na kinakailangang pumunta sa Municipal Health Center o Barangay Health Station. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na pinapatunayan ng lokal na pamahalaan ang malasakit nito sa kalusugan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyong medikal diretso sa kanilang mga tahanan. 21 magsasakang Teresanyo ang nakatanggap ng indemnity check mula sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang bayad pinsala sa mga kanilang sakahan na naapektuhan ng peste at bagyo noong wet season 2025. Ang mga benepisyaryong ito ay may magsasakang nagpasiguro ng kanilang pananim upang maprotektahan ng kanilang kabuhayan laban sa hindi inaasahang sakuna. Ayon sa mga opisyal, mahalaga para sa mga magsasaka na magpa-insure agad pagkatapos magtanim at i-report kaagad kung may pinsala sa kanilang pananim o alagang hayop. Bukod dito, libre ang insurance mula sa PCIC bilang proteksyon sa kabuhayan ng bawat magsasaka. Bigyang diin ng programa na ang indemnity check ay malaking tulong upang masiguro ang kabuhayan ng mga magsasaka sa kabila ng mga kalamidad at hindi inaasahang pangyayari. Lubos ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa PCIC at sa mga katuwang na ahensya sa patuloy na pagbibigay suporta sa mga bayani ng agrikultura sa Teresa. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagpapaigting ng seguridad sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagpapaunlad ng lokal na sektor ng agrikultura. Nagsagawa ng pasasalamat at pagkilala ang Tanggulang Sibil Calabarzon para sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Councils, mga tanggapan at iba pang stakeholder bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagtugon at paghahanda sa kalamidad. Isa sa mga ginawaran ng Plaque of Recognition ang lalawigan ng Quezon sa pamumuno ni Gobernadora Angelina Dr. Helen D.L. Tan. Ang parangal ay pagkilala sa patuloy na serbisyo, dedikasyon, sakripisyo at mga kahangahangang inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan kaugnay ng Disaster Risk Reduction and Management sa kabila ng iba't ibang hamon na dulot ng mga kalamidad sa bansa. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan sa lahat ng kinikilalang lokal sa pamahalaan at katuwang na sektor sa kanilang patuloy na suporta at sama-samang adhikain na mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Quezonians. At sa bahagi naman ng Lucena, pinagkalooban ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang 68 magsasaka mula sa Lucena City ng indemnity checks bilang kabayaran sa pinsalang idinulot ng sakit, peste at bagyong uwan noong 2025. Isinagawa ang pamamahagi ng CMO Conference Room kung saan nanguna si Arnel Avila bilang kinatawan ni Mayor Kuya Mark Alcala. Kasama rin sa programa sina City Agriculturist Officer in Charge, Jaira Lu Merano at PCIC Representative Aljane Maru Obel. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka mula sa Barangay Ibabang Iyam, Ibabang Talim, Isabang, Mayaw Castillo, Mayaw Crossing, Mayaw Parada, Salinas, Silangang Mayaw at Ilayang Talim. Sa pamamagitan ng naturang programa, layunin ng PCIC at lokal na pamahalaan na matulungan ang mga magsasaka na makabangon at ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa agrikultura. Bilang bahagi ng patuloy na disaster response at early recovery initiatives, matagumpay na nakapagloob ang Philippine Red Cross ng pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng humalig ng shelter toolkit sa mga residente na nasiraan ng bangka dulot ng pananalasa ng bagyo. Kabuang 150 individual ang tumanggap ng tulong na naglalayong makatulong sa agarang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Ang pamamahagi ay dinalunan ni Nelmar T. Sarmiento,
Board of Director ng Quezon Lucena City Chapter Philippine Red Cross. Kasama sina Sir Garner S. Jimenez, Ms. Marive Kawa, Konsehal Robert Candelaria, at MSWDO Maria Acelia Di Mailig. Pinangunahan naman ng aktibidad ni OIC Municipal Mayor Maribel D. Mercado, alinsunod sa umiira na pamahalaang kaayusan habang wala ang acting Municipal Mayor Dalia Manalo. Lubos na pinasalamatan ng lokal na pamahalaan nang humalig ang Philippine Red Cross sa kanilang malasakit, suporta at maagap na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Pinagtitibay ng programang ito ang matibay na ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng Red Cross sa pagsusulong ng resiliency, kahandaan, at pangmatagalang pagbangon ng bawat pamaligid. Aktibong nakibahagi si Mayor Ramon A. Orfanel sa programang Tulay ng Progreso 2026, Bridging NGA LGU Partnerships Towards a Healthy and Prosperous Province of Quezon, na naglalayong patibayin ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng national government agencies at local government units para sa mas epektibong paghatid ng serbisyo publiko sa lalawigan. Ayon sa mga opisyal, ang pagdalo ni Mayor Orfanel ay patuloy ng matibay ng suporta ng pamahalaang bayan ng Katanawan sa mga programang nagsusulong ng pangangalaga sa kalusugan, maayos na pamamahala at pangmatagalang kaunlaran sa Quezon. Sa pamamagitan ng ganitong pagtitipon at pakikipagtulungan, higit na nagpapalakas ang mga inisyatibo na direktang tutugon sa pangangailangan ng mamamayan at nag-aambag sa pagbuo ng mga ligtas, mas malusog at mas masaganang komunidad para sa mga Quezonian. Formal nang tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang 2 patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Swift Fix Office at 8 ambulansya mula sa Department of Health sa ceremonial turnover sa Dream Zone Capital Site, Batangas City. Isinagawa ang pagtanggap sa pamamagitan ni Provincial Administrator Attorney Joel Montealto at Provincial Health Officer in Charge Dr. Gerald Alday bilang mga kinatawan ni Governor Vilma Santos Recto. Ayon sa kanila, ang mga bagong sasakyan ay higit pang magpapalakas sa emergency medical response at serbisyong pangkalusugan para sa mga Batanggenyo. Kasama rin sa donasyon ang 30 wheelchairs, 300 hygiene kits, 300 first aid kits mula sa PCSO at 50 buntis kits mula sa DOH. Ang bagong donasyon ay inaasahang magbibigay ng mas mabilis at epesyenteng tugon sa mga emerhensiya at mas maraming serbisyong medikal sa lalawigan. Sa tulong ng mga dedikadong mga kawani ng lokal na pamahalaan ng San Jose, naitala ang mas mataas na antas ng compliance sa Ease of Doing Businesses Act na higit sa average kumpara sa iba pang lungsod. Ang resulta ay patunay sa mga pinakamahusay na serbisyo at mas epektibong pamamahala ng lokal na pamahalaan para sa mga mamamayan at negosyo sa bayan. Ayon sa mga opisyal, ang mataas na compliance ay bunga ng masinsinang pagsasanay, sistematikong proseso at dedikadong serbisyo ng mga kawani ng iba't ibang departamento ng pamahalaan. Binibigyang diin nito ang pangakong patuloy na paghuhusay ng serbisyong publiko para sa lahat ng San Joseño, lalo na sa mga nangangailangan ng mabilis at maayos na proseso sa pagtatayo at pagpapatakbo ng negosyo. Ang pagkamit ng ganitong resulta ay nagpapakita rin ng commitment ng lokal na pamahalaan sa transparency, efficiency, at accountability na siyang pundasyon ng mas maunlad at mas kaaya-ayang pamayanan sa bansa. Isang produktibong courtesy call at pakikipag-ugnayan ang isinagawa ni Mayor Brigido A. Villena kasama ang kanyang may bahay na si Mayora Mariel Villena at Municipal Administrator Attorney Crisel S. Malmes Cuanta kay DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap na palakasin ang kaugnayan ng lokal na at nasyonal na pamahalaan. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga mahalagang usaping panglokal na pamahalaan at mga proyektong isinusulong
para sa ikabubuti ng bayan na lalong magbubukas ng mga malawak na oportunidad at maghatid ng mas maayos na serbisyo sa mga mamamayan. Binigyang diin na ang mas matibay na koordinasyon at ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Department of Interior and Local Government o DILG ay susi sa mas mabilis na epektibong paghatid ng serbisyong publiko at sa pagsusulong ng pangmatagalang kaunlaran para sa buong komunidad. At magbabalik ang Sais Patrol para sa iba pang mga balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. Formal lang isinagawa ang blessing inauguration at turnover ceremony ng bagong tayong Mayor Ross Rizal Type School Building sa Real Elementary School. Isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang bagong gusali ay isang 4-story building na may 12 silid-aralan na idinisenyo upang magbigay ng ligtas, moderno at maaliwalas na kapaligiran sa pagkatuto para sa mga mag-aaral. Inaasahang makakatulong ito upang mabawasan ang classroom congestion at mapabuti ang overall learning experience ng mga bata. Kasabay ng inaugurasyon ang turnover ceremony ng mga bagong classroom tables and chairs bilang dagdag sa suporta sa maayos, komportable at dekalidad na edukasyon. Ang proyektong ito ay patunay ng matibay na paninindigan ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng dekalidad at inklusibong edukasyon at sa paglikha ng mga maayos na pasilidad para sa susunod na henerasyon. Matagumpay na inilunsad ang 911 Unified Emergency Hotline sa buong lalawigan ng Laguna bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga insidente ng krimen at sakuna. Ang programa ay pinangunahan ng Laguna Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Jonar R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna PPO. Katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna na pinamumunuan ni Gobernador Sol C. Aragones, kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, market administrators at iba't ibang katuwang na ahensya. Ang 911 Unified Emergency Hotline ay isang programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG na layong pag-isahin at pabilisin ang sistema ng pagtugon ng mga otoridad sa mga emergency tulad ng krimen, sunog, aksidente at iba pang uri ng sakuna. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na gawin ang 911 hotline ng responsable upang matiyak ang agarang tulong sa mga tunay na nangangailangan at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong lalawigan ng Laguna. Naging mapagpalang araw para sa mga Kalambenyo ang ginawang na kick-off ceremony para sa Bible Week sa Calamba Coliseum na pinangunahan ni Mayor Roseler Ross Rizal kasama si Vice Mayor Lazaro, Congresswoman Hernandez at dating Chief Justice ng Supreme Court. Ang seremonya na nagbibigay diin sa kahalagahan ng moral at spiritual na gabay sa kasalukuyang panahon. Alinsunod sa Republic Act No. 1163, ang huling Lunes ng Enero ay ipinagdiriwang bilang National Bible Day na naglalayong kilalanin ang Biblia at relihiyon bilang mahalagang bahagi ng nation building. Dagdag pa rito, sa ilalim ng City Ordinance No. 838 ng Calamba, pinagtibay ang values-based leadership sa lungsod sa pamamagitan ng pagtatag ng Moral Enhancement Program na naglalayong palakasin ang integridad at pananagutan ng mga lokal na opisyal at mamamayan. Bilang bahagi ng selebrasyon na bahagi rin ng Biblia ang mga dumalo bilang simbolo ng pagpapalaganap ng kabutihan, kaalaman at moral na pamumuno sa komunidad. Nagsagawa ang Binyan City Hospital ng libreng cataract screening at operasyon para sa mga residente ng lungsod nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng kanilang programa para sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata sa komunidad. Ayon kay Dr. Maria Santos, Chief Ophthalmologist ng ospital,
layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong ang mga pasyenteng may cataract upang maiwasan ang pagkabulag at mapanatili ang kanilang kalidad ng buhay. Nagkaroon ng malaking interes mula sa mga residente kung saan daan-daan ang dumalo sa screening. Kinikayat ng ospital ng lahat ng Binyan residents, lalo na ang mga senior citizens, na samantalahin ang ganitong libreng programa upang maagapan ang mga problema sa mata. Plano rin ng lungsod na gawing regular ang ganitong aktibidad sa mga susunod na buwan. Isinagawa ang ribbon cutting at ceremonial switch-on ng Renewal Energy Project ng Zenith Foods Fresh and Famous, Pinnacle Quality Foods at Jollibee Worldwide na gumagamit ng 99% geothermal energy para sa kabuuang 1 million watt na konsumo sa kuryente bilang malaking pakbang patungo sa sustainability at malinis na enerhiya. Ayon kay Mayor Ross Rizal, ipinapakita ng proyekto na posible ang paglago ng negosyo kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Binanggit din ng alkalde ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mas mapagting ang paggamit ng malinis na enerhiya sa lungsod. Inaasahan na ang mga proyekto ay nakakabawas ng carbon footprint at magtataguyod ng sustainable na pamumuhay para sa komunidad. Hinihikayat din ni Mayor Rizal ang iba pang kumpanya na tularan ang inisyatibong ito bilang bahagi ng kanyang responsableng operasyon. Muling pinatunayan ng lungsod ng Santa Rosa ang matatag nitong suporta sa kapayapaan at kaayusan matapos itong gawaran ng Stakeholder Award Component City Level ng Philippine National Police na ginanap sa PNP Day 2026 sa PNP Multipurpose Center, Camp V. Gen. Rafael T. Crame, Quezon City. Personal na tinanggap ni City Mayor Arlene B. Arcillas ang parangal bilang pagkilala sa aktibo at tuloy-tuloy na pagkipag-ugnayan ng pamahalaang lungsod ng Santa Rosa sa PNP. Ayon sa PNP, kinilala ang lungsod dahil sa matibay nitong suporta sa mga programa ng kapulisan, epektibong lokal na pamamahala at pagpapatupad ng mga community-based initiatives na nagpapalakas sa police-community relations at crime prevention. Sinamahan si Mayor Arcillas ng PLT COL Benson D. Pimentel, Chief of Police ng Santa Rosa Component City Police Station, na sumasalamin sa matibay na pagkakaisa at koordinasyon ng lokal na pamahalaan at ng kapulisan sa pagseserbisyo sa pamayanan. Ang kauna-unahang PNP Day ay inilunsad upang nilalanin ang mahalagang ambag ng mga pulis, lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders sa pagtataguyod ng kaligtasan, kapayapaan, kaayusan ng buong bansa. Sa lungsod ng Calamba, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng lungsod ng Calamba sa pangunguna ni Mayor Ross Rizal ang suporta nito sa maliliit na negosyante matapos makatanggap ng tulong pinansyal ang karagdagang 700 na benepisyaryo mula sa 54 na barangay sa isinagawang kabuhayan ni Rizal Payout. Sa pinakahuling bilang, umabot na sa 5,000 kalambenyo ang kabuang benepisyaryo ng naturang programa na layo magbigay ng puhunan sa mga mamamayang nagnanais magsimula ng sariling kabuhayan o palaguin ang kanilang umiiral na negosyo. Ayon kay Mayor Ross Rizal, ang kabuhayan ni Rizal ay bahagi ng mga programang pangkabuhayan ng lokal na pamahalaan na naglalayong palakasin ang ekonomiya sa antas at bigyan ng pagkakataon ng mga residente na magkaroon ng mas matatag at sapat na kabuhayan. Binigyan diin ng alkalde na ang programang ito ay patunay na ang buwis ng mamamayan ay ibabalik sa mamamayan sa pamamagitan ng serbisyo may malinaw na layunin ang magbigay ng lakas, pag-asa at oportunidad tungo sa mas maunlad at masiglang lungsod ng Calamba. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Rizal ang mga Calambeño na makilahok sa mga programang pangkaunlaran bilang bahagi ng kolektibong pagsulong ng lungsod. Naghandog ng mga computer unit ang The Salt and Light International, ang Ginham Scholarship Foundation sa San Pedro Central Elementary School na matatagpuan sa Barangay Poblacion. Ang naturang donasyon ay naglalayong suportahan ang digital learning ng mga mag-aaral, mapahusay ang kanilang access sa makabagong teknolohiya at higit pang mapalakas ang mga kagamitang pang-edukasyon ng paaralan. Inaasahang makatulong ito sa paglinang ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral, lalo na sa larangan ng digital literacy.
Lubos na nagpapasalamat ang pamahalaang lungsod ng San Pedro sa mga nabanggit na organisasyon sa kanilang patuloy na suporta at pakikiisa sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon at sa mga paghahanda ng kabataan para sa makabagong panahon ng teknolohiya. Ginawaran ng iba't ibang parangal ang pamahalaang lungsod ng San Pedro sa pamamagitan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office bilang pagkilala sa patuloy na kahusayan ng lungsod sa disaster risk reduction, emergency response, at pangangalaga sa kalikasan. Kabilang dito ang plaque of recognition mula sa RDRRMC Calabarzon para sa natatanging serbisyo at makabuluhang nagawa ng lungsod sa kabila ng mga hamon ng iba't ibang sakuna. Sa larangan ng pangangalaga sa kalikasan, kinilala ng Laguna Lake Development Authority ng San Pedro para sa aktibong pakikiisa ng mga programang pangkalikasan at pangangalaga sa Laguna de Bay. Samantala, ginawaran ng Plaque of Appreciation ng Philippine Coast Guard si Mayor Art Joseph Francis Mercado bilang pagkilala sa kanyang walang sawang suporta na patunay na sama-samang pagsisikap ng pamahalaan at komunidad ng San Pedro para sa kaligtasan at kapakanan ng San Pedrense. Libreng ultrasound para sa mga residente ng Liliu sa pangunguna ni Mayor Ildefonso Ide Monleon, katuwang si Vice Mayor Non Montesines at mga sangguniang bayan. Ayon sa opisyal na anunsyo, ang serbisyong ito ay bukas sa lahat at walang bayad para sa bawat residente ng Liliu bilang bahagi ng pangmatagalang programa ng lokal na pamahalaan para sa kalusugan ng komunidad. Layunin ng programang ito na magbigay ng agarang medical na pagsusuri, lalo na sa mga buntis at mga residente na may pangangailangang medikal upang masiguro ang kaligtasan at maagang pagtukoy ng anumang posibleng karamdaman. Ang serbisyo ay naglalayong makapagpabigay ng maasahan at dekalidad na pagsusuri sa bawat residente ng libre na higit nangangailangan ng anumang bayad o dokumentong komplikado. Ayon sa opisyal, ang programang ito ay isang hakbang ng lokal na pamahalaan upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayan, lalo na sa mga kababaihan at mga buntis, at upang mabigyan sila ng maagang paunang pangangalaga bago pa man lumala ang kanilang kondisyon. Ang lokal na pamahalaan ay nanawagan sa lahat ng mga residente na samantalahin ang pagkakataong ito at ipagpatuloy ang kanilang regular na pag-check up para sa mga malusog na pamayanan. Isang makabuluhang araw para sa Barangay Malinta matapos ang formal na blessing at pagbubukas ng kanilang barangay hall. Isang proyekto ng pamahalaan sa pangunguna ni Congressman Ramil Hernandez sa pamamagitan ng kanyang tanggapan. Mas maganda, mas maayos at mas matibay ang bagong gusali na inidisenyo upang maging accessible at magamit sa lahat ng mga residente. Layunin nito ang mas epektibong daluyan ng serbisyong tama at pagtugon sa pangangailangan ng mga kabarangay sa Malinta. Masaya si Congressman Hernandez sa ganap ng matapos ang proyekto at nakikita ang positibong epekto nito sa komunidad. Ayon sa kanya, sa pag-igting ng serbisyong tama, nagpapatuloy ang ugnayan at pakikipagtulungan nito sa komunidad. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy ng advokasya ni Congressman Hernandez na palakasin ang lokal na pamahalaan at tiyakin na bawat barangay ay may maayos at functional na pasilidad para sa kapakanan ng komunidad. Pinagmamalaki ng lungsod ng Calamba ang kahangahangang tagumpay ni Arabel de la Cruz na itinanghal bilang Grand Champion ng Build Cup na ginanap sa Korea. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang tinig, husay sa pag-awit at matinding determinasyon, matagumpay na naitaas ni De La Cruz ang bandila ng Pilipinas at naipamalas ang talento ng isang tunay na Kalambenyo sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang panalo ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi isang karangalan para sa buong lungsod. Ayon sa mga taga-suporta, si Arabel ay matagal nang kilala sa kanyang dedikasyon sa musika at patuloy sa pagsusumikap upang maabot ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang pagkapanalo sa prestiyosong kompetisyon ay patunay na ang talento ng mga Pilipino, lalo na ng mga Kalambenyo, ay kayang makipagsabayan at mangibabaw sa buong mundo. Mabuhay ka, Arabel! Ipinagmamalaki ka ng Calamba. Ito ang pahayag ni Mayor Ros Rizal ng lungsod ng Calamba. Ang panalong ito ay nagsisilbing inspirasyon sa kabataang Kalambenyo na mangarap, magsikap
at maniwala sa sariling kakayahan sapagkat ang tinig ng kalamba ay kayang marinig sa buong mundo. Naganap ang isang makabuluhang programa para sa blessing at inauguration ng bagong multipurpose building sa Barangay Banilad, Nagcarlan, Laguna. Ang bagong pasilidad ay inaasahang magsisilbing sentro ng komunidad para sa mga aktibidad, programa at pagtitipon ng barangay. Dumalo bilang kinatawan ni Mayor Elmore Vitangcol, Vita, sina Arthur Cabusas, Pambayang Administrador at OIC Tourism Officer Guillermo Bueno, kasama rin sa programa sina Pangulong Bayan Rexon Arevalo, mga konsehal na sina Kagawad Lawrence Sombilla at Kagawad Larry Dizon, pati na rin sina Congressman Loreto Amben Amante at Congressman Jose Bong Teves Jr. Itinuturing ang proyekto bilang isang malaking hakbang tungo sa mas maunlad, maayos at makakaisang barangay Banilad. Ito rin ang patunay ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang nasasakupan. Salamat Kasandigan Robin Santiago, at yan ang mga balitang tinutukan ng Sais Patrol dito sa My TV6, ang kasandigan nyo ipagsabi. Ako po ang inyong lingkod si Crisanji. Magandang araw. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Alam mo ba kaibigan, sa bawat hulog at pagbabayad mo sa amin ay may natutulungan ka at nabibigyan ng pag-asa. Motor Central Kaibigan cares, enriching lives of the community.
Ride with us, kaibigan, and join our Motor Central Kaibigan community. Para ma-enjoy nyo ang mga benefits tulad ng pagkakataon na maibahagi o mai-flex ang inyong riding experience at manalo ng special gifts. Express your opinion and idea sa kapwa kaibigan member. Special promotion tulad ng raffle draw and referral program na pwede kang makakuha ng incentives. At makadalo sa mga exclusive events na para lang sa mga kaibigan community members. Kaya ano pang hinihintay mo? Join us and be a Motor Central Kaibigan community member. O yun, tapos ko yung product orientation ng Kawasaki. Ito yung Brewski. Sawa ka na bang mag-commute at makipagsiksikan sa ibang pasahero? Pwes, magmotor ka na kaibigan. Hustle no more kapag nakamotor. Recently nga, na-invite tayo ng Kawasaki sa kanilang planta para silipin itong Brewski 125. Tunay nga na mahigpit na talaga ang competition pagdating sa scooter, lalo na sa 125cc na category. Meron tatlong kulay ang Brewski 125. Ito yung Duchess Gold, Mystic Red at Aqua Blue. 4-stroke single cylinder, fuel injected, air-cooled, electric start, dintong kickstart, 9.52 horsepower at 7,500 RPM. Maximum speed dito 104 km per hour. Continuously variable transmission or CVT, telescopic port, swing arm, monoshock sa likod. 80/90 yung harapan, 90/90 yung likuran. Sporting yung size, tubeless. 5.1 liters ang fuel capacity, which is malayo-layo na rin mararating mo. 14 liters yung capacity ng U-Box, which is marami ka rin malalagay sa U-Box na to. Mamansinin mo, no, pag sinakyan mo to, 5'8" yung height natin, comfortable, typical na scooter, yung sizes niya, 5'2", 5'1", kayang-kaya itong dalhin. Babae, of course, syempre pwede rin. Pero isa lang yung caught attention ko, no, Modenas. Ito pala ay gawa sa Malaysia, which is malaki yung shares ng Kawasaki at dinala na rin ng Kawasaki yung Modenas na gawa ng Malaysia. At yun na nga, kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin, kaibigan. Iba't ibang kwento ng buhay. Kaagapay mo araw-araw kaibigan. Ito ang Buhay Bajaj Seria. Ako po si Romulo Sasota, scale Toda. Ako po nag-decide na palitan ko yung aking tricycle at ito'y komportable po ako rito sa Maxima Baja. Ayaw naman po nasasabi nila ay komportable siyang sumakay, maluwag, may kamatulin. Isa pa, gustong-gusto nilang sumakay dito. Ay malakas siya. Kahit sa lubat, kahit kargado, okay lang. Kung sa kitaan, mas maganda to kasi mabilis. Medyo malaki doon sa malaki nga kinikita ko kisa nung tricycle. Dito na rin sa ano namin, may mga nakikita ko na okay naman sa mga ahon. Kaya nagdesisyon ako na ito na lang kinuha ko. Iba't ibang kwento ng buhay. Kaagapay mo araw-araw kaibigan.
Ito ang Buhay Bajaj Serya. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Ito talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Ang ating salapi ay bahagi ng paghabi ng ating kasaysayan. Nasa hibla nito ang kultura at likas na yaman ng ating bayan. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang disenyo ng ating salapi na sumasalamin sa mahahalagang tagpo at makabuluhang kwento ng mga Pilipino. Patuloy ring pinaghuhusay ang mga katangian at security features ng ating salapi gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayong 2020, layon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas mapahusay ang seguridad ng ating salapi at maging mas madali ang paggamit nito ng mga Pilipino. Tampok ang Enhanced New Generation Currency Banknote Series. Ang mga bagong security threads ay may disenyo na hango sa mga katutubong habi mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga enhanced security threads na ito ay may dynamic movements at color shifting feature na makatutulong sa pagkilatis ng bawat denominasyon. Nagtataglay din ang mga ito ng salit-salit na imprenta ng BSP at halaga ng denominasyon. Para sa 1,000 piso, ang nakaimprentang denominasyon ay nagbabago ng kulay mula berde papuntang magenta kapag tiningnan sa iba't ibang anggulo. Para naman sa 500 piso, ang markang hango sa watawat ng Pilipinas ay nagbabago ng kulay mula ginto papuntang berde. Ang mga nakaalsang marka na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga may malalabo o mahinang paningin. Nagbabago ang dami ng marka sa bawat denominasyon. 2 guhit sa 50 piso, 4 na guhit sa 100 piso, 6 na guhit sa 200 piso, 8 guhit sa 500 piso, at 10 guhit sa 1,000 piso. Para sa 1,000 piso at 500 piso, ang mga nakaimprentang denominasyon sa kaliwang sulok ng salapi ay may rolling bar effect kapag itinagilid. Upang matukoy na genuine ang hawak na salapi, gawin lamang ang feel, look, tilt method. Salatin, tignan, at itagilid ang hawak na salapi upang masuri ang iba't ibang security features nito. Ang
ang enhanced NGC banknotes. Salaping kayamanan, hinabi ng kultura at kasaysayan. Gusto mo bang magkaroon ng extra income? Yung bawat refer mo at release, may marireceive ka? At pwede kang kumita ng up to 6,000 pesos monthly. For every successful referral mo, may marireceive kang incentive kay Motor Central. Wow! Di ba? Extra income na agad, kaibigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! Mag-apply na sa pinakamalapit na branch namin sa inyong lugar at maging accredited sales partner ni Motor Central. Dahil si Motor Central, kaibigan mo sa pag-angat sa buhay. Hirap magbayad sa motor dahil sa sobrang busy? Nadi-delay at nagkaka-penalty? Madali na ngayon, kaibigan. Pwede ka na magbayad sa aming mga payment channels. Kahit saan anumang oras, hustle-free payments, kaibigan. Motor Central. Gusto mo ba ng extra income, kaibigan? Mag-apply na at maging Motor Central online sales agent. Send your requirements sa Motor Central OSAP Recruitment at gmail.com. Motor Central. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights.